Kung ipagkukumpara natin ang pamumuno ni Marcos Sr. sa kay Marcos Jr. ngayon, ano yung pagkakaiba? Laki ng pagkaiba. Mas maganda yung tatay. Sana mawa naman si Bongbong Marcos. Opo. Yes. Kamusta naman po? Ano po ba sa palagay nyo? Naging satisfied po ba kayo sa pamumuno ni Bongbong Marcos ngayon? Hindi ko maramdaman, sir. Kasi, sir, lagi lesa sa bang bansa. Ang naramdaman ko yung mahal ng bilihin at saka yung paghigpit para dumami ang magnanakaw, mga ripis, mga hold-upper. Hindi, nagsabi lang ako totoo. Opo. Ngayon ma'am, kamusta naman po yung pamumuno po dati ni former President Rodrigo Duterte? Okay naman, ang mga adik takot sa kanya. Dahil sa tukang. Dahil sa tukang. Oo, totoo yan. Oo. Dahil kababayan ko yun eh. Oo. Kababayan ko yun sa akin. Nabawa ko eh. Kababayan nyo. Sa mga presyo ng bilihin, ano yung ano mo, medyo... Yung mahal ang bilihin. Sabi, bababa ang bilihin ng bigas 20. Oh. Bakit ngayon, umabot na ng 70? 70. Okay. Ikaw, sir, may tanong ka? Okay. Go ahead. Bali po, sa ngayon, ano yung panawagan nyo kay Bongbong Marcos? Sana, yung pangako niya, tupad. Para ang mahirap naman, matutuwa. Lalo na ngayon, nag-iimpeta ng mga vendor. Paano na makahanap buhay? Dadami ang remit. Dahil hindi na makahanap buhay, mangguldak na lang. Magnakaw. Totoo naman, di ba? Huwag nila higpitan ng vendor. Marangal naman yun. Di ba? Ano pa ba yung inyo pong nung panahon po pala ni former President Rodrigo Duterte? Kung ikukumpara natin ang mga bilihin noon sa mga bilihin ngayon, anong mas mahal? Mas mahal ngayon. Noon kasi mababa. Panahon ni Duterte. Umaas ngayon eh. Grabe, taas. Lalo na baboy, 300 na. Sana mawa naman si Bongbong Marcos. Opo. Isikita natin. Para ang mahirap, matulungan niya. Nay, isa ka rin po ba sa mga bumoto kay President Marcos? Ay, oo, isa ako. Bakit? Maganda patakaran ng tatay niya. Noong unang panahon? Noong panahon. O nga pala, nung panahon pala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ano yung meron nun? Nagtrabaho ako noon sa Garmin, baba ng kilo. Pero mababa rin ang bilihin. Kasi ang bigas noon, ang 1 kilo, 3 piso lang. kung ipagkukumpara natin ang pamumuno ni Marcos Sr. sa kay Marcos Jr. ngayon, ano yung pagkakaiba? Laki ng pagkaiba. Mas maganda yung tatay. Si Marcos na senior kaysa ngayon. Ngayon, ang daming mahihirap na walang hanap buhay. Sana yun ay tulong niya. Bigyan ng mga trabaho ang walang trabaho. Isa rin ba sa dahilan kung bakit yung binoto si Bongbong Marcos na dahil sa kanyang ama? Tatay niya. Totoo yan. Ibig sabihin dati pa Marcos loyalist talaga kayo? O Marcos talaga. Ano yung mga naging basihan nyo kung bakit binoto nyo si Bongbong Marcos? Ano yung mga ini-expect nyo? Kasi nangako naman siya na baka daw magaya daw siya sa tatay niya. Hindi binoto namin. Lahat ng matanda, Marcos. I agree. Totoo yan. Kaya, yun. Bilang isang Marcos loyalist, parang ano yung nararamdaman mo na hindi niya napantayan ang pamumuno ng kanyang ama? Hindi niya napantayan dahil lalong tumataas ngayon ang bilihin. Grabe. Hindi kaya noon na mababa ang bilihin. Dahil nabutan ko yun, 20 pesos ang kilo ng baboy, manok 15 pesos. Matasay na ako nakatira noon. Ngayon magkano na ang bigas? 1 kilo, 60, 70.
Pero nga, laki ng agwat. Ngayong sa mga susunod na taon, Nay, malapit na naman po ang butuhan. Ngayon, may mga tatakbo na naman mga panibagong mga tatakbong presidente. Kung sasakaling tatakbo si Inday Sara at presidente natin, anong masasabi mo dun? Depende. Kung ilan silang tatakbo ng presidente, mamimili. Pero kung sakasakaling si Vice President Sara Duterte, ayun po sa yung sinabi kanina, ay agree ka sa pamumuno ni Oo, okay. EPRRD. Ngayon kung tumakbo si Inday Sara Duterte, ibuboto niyo po ba? Ibuboto ko kasi nakita ko si Sara Duterte. Matapang. Parang lalaki. Nakita ko siya sa TV. Sinuntok niya yung tauhan niyang pulis. Oh. Akala ko nga lalaki yung pala si Sara. Oh. Matapang si Sara. So ibig sabihin gusto niyo ng mga ganong presidente. Gusto kong mga ganon, yung tinatakutan. Bakal na kamay, Nay, no? Oh. Oo. Tatakbo presidente. Si Marcos Jr. ba may bakal na kamay? Marcos Jr. Sa palagay Si Marcos Jr. maunawain siya. Mabait naman. Oh. Ito lang. Di pa niya yung bilihin, hindi niya natupad yung pangako. Baga, hindi sapat yung pamumuno niya para Hindi pa. masatisfy kayong mga vendors. Yun, nahihigpit nga eh. Hirap-hirap ng buhay ngayon. okay, naghirap masyado. Oh, grabe. Kaya, Nung panahon ni Duterte, ano ho yung inyong hanap buhay nun? ayun, nagtitinda rin. Pero mas, sa palagay nyo, mas okay noon. Mas okay ang survivor noon or kumpara natin sa ngayon. Mas maganda-ganda noon kaysa ngayon. Ako nagsabi lang ng totoo. Opo. So, gano'n pa man, idadagdag mo na panawagan sa ating PBBM? Sana, ito pa rin niya, pangako niya sa mga mahirap, tulungan niya. Maraming walang trabaho, tulungan niya, bigyan niya ng trabaho. Ano bang pinangako ni PBBM sa mga mahihirap? Yan, bibigyan niya ng trabaho. Pero Yung mga walang trabaho, natupad pa? hindi. Hindi. Bakit? Ay, busy siya na punta ibang bansa. Ay ganon. So, pag pumunta na ng ibang bansa, may dala ba siyang trabaho? Wala. Ano nangyari? Ay po, na laging naghihirap ang mga tao, At mga vendor, paghanap buhay, kita. hindi kaya dahil walang katiyakan, Walang ay kapatid. ano ang nangyayari sa mga kababayan natin pag walang trabaho? Ay magnanakaw, tapos mang-hold up, mang-re-rep, yun na. Kasama na yung lahat. Dahil dyan, di ba nagugutom yung mga kababayan natin? Oo, totoo yan. Pag nagugutom ang isang tao, ano nangyayari? Ano ba? Magnanakaw, mag-hold up, ganun. So, salamat na sa